sa'yo, isa-isang nawawala ang mga mahal ko sa buhay. Humanda ka sa akin. Gaganti ako sa'yo. Humarap ka nga sa akin. Pag hindi ka humarap... Guard! Guard! Ay! Guard! May nakapasok na tao! Meron kasing nagtangkang pumasok ng bahay namin eh. Sabi ni Mami mukhang babae daw. Eh, hindi naman ko sa nagbibintang kami pero gusto ko lang makasiguro. Umalis ba siya ng bahay kagabi? Nasa butik daw siya. I don't think siya yung nakita ng mami mo. May ipapagawa ako sa'yo. Gusto ko, malinis ang trabaho mo. Ayokong sasabit ka. Walang problema, ma'am. Akong bahala dyan. Jonas! Delphine, uminom ka muna ng gamot. Thank you. Delphine, meron akong gustong sabihin sa'yo. Alam kong baka masaktan ka, pero kailangan mong malaman. Ano yun? Malakas ang kutob ko na si Bridget ang pumasok dito kagabi. Hindi ko na lang ito ipinagpilitan kanina kay Ellery kasi ayoko siya mag-alala. Napapaniginipan niya ng masama si Bridget kaya ayoko nang dagdagan pa yun. Hindi kita kay-questionin, Marisa. Ikaw ang nakakita. Kung ako lang masusunod, mas gusto kong ipakulong siya ni Jonas at ni Ellery. Habang malaya siya, we are definitely not safe. At yung sinasabi mong maingay siya at mahilig manggulo, are you sure na yun pa rin ang style niya ng panggugulo? People evolve, Delphine. Baka meron na siyang ibang estilo sa panggugulo ngayon. Eh, hindi mo naman din kasi sila masisisi na magdududa sila, mamimintang. Ito naman kasi si Bridget, may record din naman, di ba? Alam mo, girl, ang mas maganda pa niyan, siguro puntahan mo si Ellery. Magbati na kayo. Alam mo, siguro tama. Alam mo, para wala nang gulo. Sawan-sawa na talaga ako. Pumunta ka doon, ha? Dahil kung wala kang kasalanan, mapapakita mo sa kanila na matitingnan mo sila ng diretso sa mata. Ay, tama, sige. Ako magbabati sa inyo ni Ellery. Mabait naman yun eh. Papatawarin ka nun, promise. Fine. Sige na. Makikipagbati na ako sa kanila. Ay. Para naman hindi na nila isipin kung ano-anong ginagawa ko or kung may iniisip akong masama sa kanila. Fine. Sige na. Tama. Ganon. Jonas! Mami! Daddy! Jonas! Jonas! Mami! Good. Ibibigay ko na lang sa'yo yung pera mo. Marami pa tayong projects na gagawin. Bye! Dala mo ba yung sinasabi ko? Oo naman, ma'am. May kakilala kong empleyado sa isang ospital. At naibigay ang gusto mo. Yun nga lang, ma'am, may kamahalan ng presyo. Okay lang, basta magawa mo yung sinasabi ko. Asa na? Sandali lang, ma'am. Ang taray, ha? Ang saya-saya mo pa. May pa-project ka pa. Kliyente lang yun. Ay, talaga. Kasama ako dyan. Pwede. Kung susundin mo lang yung mga gusto ko and kung magbabait-baitan ka, hindi ka pwedeng sumali.
Ano daw? Pwede pa ulit from the top. Jonas! Oh, Ellery! May fetus! Oh my God! Diyos ko, sino nagpadala niyan? Oh my God! Napakahayop naman ang gumawa nito! Ellery! Ellery! Oh my God! Ellery! Ellery! Oh, ayan. Bongga na, di ba? Para saan naman yan, Aber? Pupunta kami kay Ellery. Peace offering. Susundin ko na yung suggestion ni Aloha. Tama yung ginagawa mo, sister. Good karma yan. O sige, kukunin ko lang yung bag ko. Nakakatuwa talaga si Bridget, ano? Mukhang nagpapakabait na talaga. At tama ka dyan at hindi na gumagawa ng karumal-dumal. Sino to? Mando pangalan. Ay, tita, sagutin mo. Baka mamaya kliyente namin yan. Diba? Hello? Napakasamang biro ang ginawang yun kay Ellery. Buntis siya, tapos papadalhan siya ng patay na sanggol. Anong gustong gawin ng taong yun sa kanya? Patayin sa nervyo si Ellery. Kung sino man ho ang gumawa nito kay Ellery, malilintikan po siya sa akin. Lalo na kapag may nangyaring masama kay Ellery, lalo na sa magiging anak namin. Jonas, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Si Bridget ang nararamdaman kong nasa likod ng lahat ng ito. Si Bridget, ang babae pinaghihinalaan kong nakita ko kagabi. Alam ko, wala akong ebidensya. Pero siya lang ang nakikita kong may motibong gumawa nito kay Ellery. Pero kung wala ho kayong ebidensya, paano po natin mapapatunayan yun? Jonas, nung naglilihim kayong dalawa ni Delphine tungkol sa pagbubuntis ni Bridget, wala akong nakitang ebidensya na ikaw ang ama ng pinagdadala niya. Pero hinala ko na ikaw ang tunay na ama. At lahat ng yun ay dahil sa kutob ko at nararamdaman ko ulit ang kutob na yon. Hindi ako maaaring magkamali. Si Bridget ang may kagagawa ng lahat ng ito. Hello? Hello? Oh, Pinabaan ako. tita! Narinig ko yung telepono ko Yun na nga. May tumawag sa'yo, Mando pangalan. Sinagot ko, pinatayan ako ng telepono. Tita Laila, sa susunod, wag niyo pong papakailaman ng telepono ko. Ako lang ang may karapatang sumagot sa kahit anong tawag. Naintindihan niyo po? Ano nangyari doon? Bakit biglang naging kontrabida na naman? Ewan ko. At sino yung Mandong yun? Gaano ba siya ka-importante na hindi ko siya pwedeng sagutin? Dok, kamusta ho si Ellery? Ang anak namin. Gusto na po ang anak ko. Tumataas ang blood pressure ni Ellery. She's developing pre-eclampsia. Ngayon kung hindi maagapan ang pagtaas ng kanyang blood pressure, ito ang ikamamatay ng bata sa tiyan niya. Jonas, saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Bridget. Ipapamukha ko sa kanyang ginawa niyang kawalang-iyan kay Ellery. Maipagdasal niyo na lang po ako. Dahil kapag nakita ko si Bridget, hindi ko na alam kung ano pang magagawa ko sa kanya. Jonas, ako rin, galit na galit kay Bridget. Pero sana wag mong iwanan si Ellery. Kapag mabuti na ang lagay niya, ako mismo sasama sa'yo para pilipitin ang leg ng babaeng yon. Wala akong pakialam kung makulong ako. Gagawin ko ang lahat. Gagawin ko yon kung yun lang ang paraan para maging tahimik ang buhay ni Ellery. Ako na ang papatay sa babaeng yon. Hindi naman ho mamamatay si Ellery, di ba? Hindi naman ho siya kukunin ng Diyos natin. Hindi, Jonas, hindi. Mabait ang Diyos. Hindi niya kukunin si Ellery.
Hindi ko lang alam kung bakit hinahayaan niyang mabuhay ang mga tulad ni Bridget. Siya ang dapat mamatay, hindi ang anak niyo ni Ellery. Mr. Alejandro, Mrs. Martinez, pinapatawag po kayo ni Dr. Chavez. May sasabihin daw po siya sa inyo tungkol sa pasyente. Sabi kasi nung kasambahay namin, meron daw lalaki na nag-deliver ng package na yan. Pero hindi naman sinabi kung kanino nanggaling. Meron ba kayong pinag-iinalaan na pwedeng nagdala nito sa inyo? Meron. Si Bridget Quintana. Personally po bang kilala ang taong ito? Oo. Anak ko siya. May ebidensya po ba kayong pinaggawakan kaya na yung pinag-iinalaan? Well, sa ngayon wala pa, pero nagpa-imbestiga na kami dito sa mga village guards eh. Siguro from there, baka pwede tayo makakuha ng mga ebidensya. Depende. Sir, nandito na po yung guardia ng village. Dito na pala sila eh. Sige, papasukin mo. Sir, magandang araw po. Oh, magandang araw naman. Ano nang balita? Sir, nakasulat po dito sa logbook, Dante Borgueta ang pangalan niya. Pero tinawagan na po namin lahat ng delivery services dito sa lugar natin. Wala naman daw silang ganong empleyado. Kaya malamang sir, hindi yan ang tunay niyang pangalan. Kung ganun, hindi malinaw kung sino nagdala ng pitos dito. At kahit pitos yan, hindi natin ma-replace kung saan yan galing. Ellery is out of danger, pati na rin ang bata sa tiyan niya. Maraming salamat, Doc. Dok, bakit hindi mo siya gumigising? Pinagpapahinga ko lang siya, maya-maya magigising na rin siya. Pwede po bang iuwi namin siya ngayon? No, not yet. Kailangan niya manatili dito kasi kailangan ko i-monitor ang blood pressure niya. Pero huwag ka mag-alala, ligtas na ang mag-ina. O sige, mauna na ako, Mrs. Thank you, Doc. Salamat, Doktora. Sige. Ma'am, sorry po. Ma'am, pasensya po. Hindi po pwede. Ako pinipigilan, Tina. Ma'am, yun po yung Gusto ko na naman complaint kausapin Sir, mo si hindi Daddy po eh. talaga pwede Binibigyan pumasok. po ni Ma'am Marisa yun eh. Hoy, Tina, papasukin mo kami, Ano ano? ba, Tina? Matutuwa si Papa Delphine pag nakita niya kami dito. Ma'am, Pasensya po, sir. Tina ba, Tina? Ayan, alas pwede. Papa Delphine. oh. Bayaan nyo na sila. sige po. Sige na. Dad, Tito Delphine. Napakawalang hiya mo. ano sa naman pong ginawa ko? Huwag ka na magmaang-maangan, Bridget. Alam namin ikaw ang nagpadala ng patay na sanggol kay Ellery. Nasa ospital siya ngayon dahil sa kagagawan mo. Dad, hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Anong hindi alam? Bridget, ikaw lang ang may motibong gumawa ng masama kay Ellery. Sobra naman kayong magbintang. Tuwing may masamang nangyayari kay Ellery, ako na lang po ba laging may kasalanan? Wala na ba ibang taong galit sa kanya? Wala! Ikaw lang! Walang galit kay Ellery dahil mabuti siyang tao. Hindi katulad mo ubod ng sama. Hindi ko alam kung kanino ka nagmana ng kasamaan mo. Tito Delphine, baka naman po nagkakamali lang kayo. Wala po talagang kinalaman si Bridget sa mga binibinta. Anong walang kinalaman? Sa dami ng kasamaang ginawa niya sa amin, sino bang maniniwala sa kanya? Tito Delphine, siguro naman po alam nyo na hindi ko kinukonsente ang mga kalokohan ni Bridget. Ako mismo magagalit sa kanya kapag ginawa niya yon. Nangako na siya sa akin na magbabago na siya. Kaya nga po nandito kami ngayon, no? Makikipag-ayos Hindi mo kailangan yung opinion mo, ha? Kaya lumayas na kayo. Jonas, nasan ako?
Yung baby ko, ano nangyari sa baby? Ellery, huwag ka na mag-alala. Huwag ka na mag-alala. Ha? Makakasama yan sa baby. Si Bridget. Siya ang nagpadala ng fetus, Jonas. Alam kong siya ang gumawa nun. Ellery, huwag mo na siyang intindihin. Magpalakas ka na lang para sa baby natin, ha? Mas maganda siguro kung aalis na lang ako sa bahay nila, Mami. Ayokong malaman ni Bridget kung saan na ako nakatira. Hindi yan ang magiging solusyon. Kung talagang gusto ka niyang guluhin, hahanapin at hahanapin ka niya. Paano kung magpadala na naman siya ng kung ano? Ellery, isi-secure natin ang lahat. Lahat ng deliveries, kailangan checkin muna natin bago natin ito buksan. At kung kay Bridget naman, ako nang bahala sa kanya. Hindi ko pa lalampasin itong ginawa niya sa'yo. Ano pa hinihintay nyo? Lumayas na kayo. Ito bang aabutan ko, Dad? Nagpunta ako dito, nagpapakumbaba para humingi ng tawad. Dahil gusto ko nang mabuo ang pamilya ko. Tapos sampal? Sampal ang sasalubong sa akin? Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na kasalanan mo sa amin, Bridget. Sige, lumayas ka na. Ganyan na ba talaga kasama ang tingin niyo sa akin, Dad? Ha? Nung panahong pinagtabuyan kayo ni Ninang at ni Ellery, sino kumukup sa inyo? Ha? Sinong nagtiyagang alagaan kayo? Nung panahong basura ang tingin ng pamilya niyo sa inyo? Di ba ako? Tapos ngayon, ganito ba rin kasama ang tingin niyo sa akin? Dad, hindi na ba magbabago yun? Hindi na. At hinding-hindi ka na matatanggap ng pamilya ko. Kaya pwede na kayong umalis. Alis na kayo! Guard! Kung ayaw niyo sa akin, ayoko na rin sa inyo. Guard! Teka na, aloha. Bridget! Bridget, lumabas ka dito! Kausapin mo ako, Bridget! 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 Bridget, lumabas ka dito! Kausapin mo ako! Pare, ito nga pala yung baril na hinihiram mo. Oh. Ano mong gagawin mo dyan? Protection lang. Alam mo kung hindi ko naman nabenta yung baril ko, hindi ko naman ito hihiramin sa'yo. Well, yung baril na yan, pare, okay naman yan. May lisensya yan, okay naman mga papel niyan. Basta mag-ingat ka lang. Salamat, pare. Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko rin sa'yo ito. Bridget! Bridget! Bridget, lumabas ka rito! Bridget! Hoy! Bakit ka ba sigaw na sigaw dyan, ha? Ano ba problema mo? Tita Laila, ilabas niyo na ho si Bridget. Wala dito si Bridget. Hindi ho ako naniniwala sa inyo. Kaya ilabas niyo na ho ang walang yan yung pamangkin! Bridget! Bridget, lumabas! Hoy! Kung ako ay babastusin mo lang, ha? Huwag mo na lang ako tawaging tita. Bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi ka ba marunong makipag-usap ng maayos, ha? Ba't ka nagkakaganyan? Tita, nasa ospital ho ngayon si Ellery. Namiligro ang buhay niya, pati na rin ang magiging anak namin. Dahil yan sa kagagawan ng pamangkin niyo. Nagpadala siya ng patay na sanggol na nasa bote! Ano? Patay na sanggol?
Lumayo ka sa akin, Bridget. Ako gagawin ang baby ko. Lumayo ka sa akin, Bridget! Ano po yun, ma'am? Bakit po? Ano nangyayari? Ma'am, nag-hysterical po siya. Ellery? Diyos ko. I'm sorry. Naalimpungatan kasi ako eh. Akala ko kasi ikaw si Bridget. Pasensya ka na. Okay lang po yun, ma'am. Ano ba nangyari, Iha? Sorry, Mami. Kagigising ko lang kasi. Ang tingin ko kasi sa nurse siya si Bridget. Natakot ako kaya naitulak ko siya. Ano naman ang kinalaman ni Bridget doon sa patay na sanggol na yon? Tita, wag na ho kayong magkaila. Alam kong alam niyo lahat ng kalokohan ni Bridget. Dahan-dahan ka sa pagsasalita, Jonas, ha? Walang kinalaman si Bridget doon sa sanggol na yon. Katunayan, pumunta siya doon sa bahay ni Delphine at ni Marisa para makipag-ayos at humingi ng tawad. Ano ka ba? Tita, hindi ho ako naniniwala sa inyo dahil masamang tao ang pamangkin nyo. Bridget! Bridget, lumabas ka rito! Kung masamang tao si Bridget, yun ay dahil sa'yo! Ikaw ang nagtulak sa kanya para gawin ang mga masasamang bagay na yon. Minahal ka niya, pero anong ginawa mo? Ginamit mo lang siya pagkatapos tinapo mo lang siya nung hindi mo na siya kailangan. Ngayon sabihin mo sa akin kung sino sa inyo ang masamang tao! Lumayas ka dito, Jonas, dahil kung hindi pa dadampot kita sa security. Lumayas ka! Tita, hindi ako lalayas dito hanggat hindi ko nakakausap yung pamangkin nyo! Pas maghintay ka sa wala! Bridget! Bridget, lumabas ka rito! Bridget! Tita, ilabas niyo sa Bridget! 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 Bridget, lumabas ka rito! Basta kayo, sir. Ako po kayo sa kapitbahay, no? Tawag mo ako, Bridget! Bridget, lumabas ka rito! Ano ba? Ako! Parang Bridget! ako, sir. Sige na, sir. Bridget! Bridget! Sir! Bridget, lumabas ka rito! Sige na, sir! Bridget! Ano ba? Sige na, sir. Bridget! Bridget, lumabas ka rito! Tawag mo ako! Jonas! Ano ba nangyayari dito? Bakit ka nagugulo, ha? Ako nang bahala sa kanya. Sige, sir. Salamat. Mabuti naman, dumating ka na. Ikaw talagang gusto kong makita. Oh, ano bang kailangan mo sa akin? Kagaya ka rin ba ni Daddy? Pagbibintangan mo rin ako? Hindi na kita kailangan pang pagbintangan. Dahil totoo lahat ng sasabihin ko sa'yo. Bridget, masama kang tao. Hindi ako papayag na mawala ang mag-ina ko. Dahil ikaw muna ang mawawala bago pa... Ay! Diyos ko, Jonas! Ibaba mo yan, Jonas! Jonas? Dapat kay Bridget, utulan ng sungay. Ano ba talagang gagawin mo, ha? Pina-freeze ko ang savings account na binigay mo sa kanya. Putol na ang allowance niya. Tingnan ko lang kung makakakilos pa siya. Jonas, please. Ibaba mo yan. Kapag wala ka na, wala na rin manggugulo sa pamilya ko. Ididimanda natin yan si Jonas. Talagang dapat makulong yan. Hindi man lang siya nagdalawang isip na barilin ako. Wala na talaga akong kwenta sa kanya. Andiyan po ba si Jonas Alejandro? Kaya sinampang reklamo si Bridget Quintana laban sa kanya. Ito po, may dala po kaming warrant of arrest. Kliyente mo ba si Jonas Alejandro? Siya ang bago kong hawak na kaso. Kilala mo siya? Karibal ko siya, pero may hingin ako sa iyo isang favor. Kung hindi mo ipapatalo siya sa kaso niya, bitawan mo na lang siya.